Nagising si Amara sa isang maliit na kama sa loob ng office ng kapitan. Nakabalot siya sa kumot at may nurse na nag-aalaga sa kanya. "Nasaan ako?" Tanong ni Amara na mahina ang boses. "Dinala ka ng asawa mo dito, Miss Amara," sagot ng nurse. "Inalagaan ka namin. Nag-collapse ka raw sa sobrang stress." Wala siyang ibang nagawa kung hindi ang matahimik. Nang makarinig siya ng ingay mula sa labas, ay hindi na siya nagdalawang isip pa na lumabas kahit na nangihina. Doon nakita niya si Serena at si Cedric na tulad ng nakagawian ay naroon na naman para manggulo. Halos manghina rin si Amara sa kinatatayuan niya nang makita niya rin doon ang ilang socialite sa dati niya ring naging kaibigan noon. "Nakakatawa ka talaga, Amara," sigaw ng isang mayamang socialite na dumating para makita at mainsulto lang si Amara. "Iniwan ka ng fiancé mo kaya napilitan kang magpakasal sa pulube? Grabe, from mansion to squatters? Ang pangit naman ng downgrade mo, girl." Tumawa ang grupo nila at may nag-flick pa ng buhok. "Girl, kung hindi ka magaling pumili ng lalaki, huwag ka nang lumabas ng bahay. Nakakahiya ka." Ngumisi si Serena. Dahil ito yung gusto niya. Ang mapahiya si Amara sa lahat ng mga naging kaibigan niya. Wala siyang title, wala siyang pera. Kahit anong bihis mo, you'll always be the girl who married a beggar. Natigil lang ang lahat ng sandaling may dumaan na 5 malalaking itim na limousines. Hindi kalaunan ay bumaba ang hindi bababa sa 10 Royal Guards na ikinagulat ng mga naroroon. Mas lalo lang ding natahimik si Amara, lalo na nang bumaba ang isang Royal Guards para lumapit sa kanya, dala ang isang kumikislap na velvet box. Ilagay ang Royal Diamond Necklace sa leeg ng prinsesa. Saan nito? Nang makita nila ang kwantas, agad silang natahimik. "Prinsesa?" Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Malamig ang simoy ng hangin ng mga oras na yon. Walang iba nagawa si Amara kung hindi ang bumuntong hininga. Bago siya'y unti-unting umiti sa mga taong nakakasalubong niya. Dapat ay iyon ang pinakamagandang gabi sa buhay ni Amara. Ramdam niya ang lamig ng silk sa balat niya habang suot niya ang puting gown na matagal niya nang pinagpilian. Sobrang gara ng paligid. May tumutugtog ng violin sa gilid. Kabi-kabila rin ang tunog ng mga champagne glasses na nagbabanggaan. Lahat halos sa mga taong umingiti sa kanya ay may malaking ngiti sa labi nila habang patuloy sila sa pagbati kay Amara. "Congratulations ulit, Amara." Saad ng isa nang initian niya lang. Hawak niya ang engagement ring noong mga oras na yon. Sa gitna ng lahat, may kakaibang kaba sa dibdib niya. Parang hindi siya komportable na hindi niya maintindihan. Dahil ba wala si Cedric kaya nararamdaman niyang kabang iyon? Nasa gitna na siya ng event nang sadaling makita siya ng tito niya. "Amara anak, bakit parang mag-isa ka lang? May hinahanap ka ba?" Tanong ng tito Eduardo niya habang may hawak na Cuban cigar. "Hindi ko po makita si Cedric eh." Sagot niya na dahilan upang papapuntong hininga yung tito niya. "Nakita niyo ho ba siya? Kanina ko pa po kasi siya hinahanap, hindi ko siya makita." "Sinong hinahanap mo?" Taas kilay na tanong ng tita niya. "Si Cedric ba?" "Opo, kanina ko po kasi siya hindi nakikita." Sa halip na sumagot ay walang ibang nagawa ang tita niya kundi ang magtaas ng kilay sa kanya. "Hayaan mo na muna siya, Amara. Panigurado maraming kausap yun ngayon. Huwag ka masyadong dikit ng dikit sa kanya at nakakahiya sa mga bisita. Para ka namang walang tiwala sa fiancé mo sa ginagawa mo ngayon." Saan ang tita niya bago ito mismid at umalis sa harap niya. Mas lalong sumikip ang dibdib ni Amara sa narinig. Hindi iyon ang vibe na gusto niya sa engagement party niya. Pero dahil wala na siyang magulang, wala siyang masandalan kundi ang tito-tita niya na siyang nagpalaki sa kanya. Sa kanila siya umaasa kahit naramdam niya na parang negosyo lang ang turing nila sa kanya. "Tama yung tita mo, hayaan mo na muna si Cedric." Utos naman ng tito niya na ikinabuntong hininga na lang niya bago siya tumango at naglakad palayo.
Habang naglalakad siya sa tabi ng malaking bintana, napansin niya si Cedric na pumasok ng veranda. At base sa kilos nito, halata ito nagmamadali at parang may tinatago. Doon ay tila ba muling naramdaman ni Amara ang pag-aalala at kaba na naramdaman niya lang kanina. Bakit parang nagmamadali siya? Bulong ni Amara sa isip habang nakatingin sa direksyon kung saan nawala si Cedric. May tinatago ba siya? Lalong tumindi ang kaba niya. Sinundan niya si Cedric nang walang pag-aalinlangan. Pagbukas niya ng pinto ng veranda, parang nabasag yung mundo niya sa isang iglap. Sa nasaksihan. Si Cedric, yung lalaking sinumpaan niyang mahalin, ay mariing hinalikan ng pinsan niyang si Serena. Hawak pa ni Cedric yung bewang na Serena habang hinahalikan siya ng pinsan niya. Sa paraan ng paghalik nilang dalawa, para bang matagal ng relasyon nila. At isa iyon sa nagpasakit lalo sa dibdib ni Amara. Halos nakadikit na kay Cedric yung gown ni Serena. Tanda na sobrang lapit nila sa isa't isa. Bakas din ang ngisi sa labi ni Serena kaya naman doon na nakaramdam ng panginginig si Amara. Panginginig hindi lang dahil sa galit, kundi dahil na rin sa awa sa sarili. Cedric? Tanong niya na halos hindi lumabas ang boses niya. Nang marinig iyon ay walang nagawa si Cedric kung hindi ang mapaatras sa gulat na para bang nahuli siya ng police in the act. Pero si Serena may ngisi pa sa labi bago taas kilay na bumaling kay Amara. Sorry Amara, pero hindi ko na napigilan ang sarili ko. Sad ni Serena sa malamig at nanunuksong boses. Lalo niyang inilapit ang sarili kay Cedric na para bang trophy na pinagyayabang yung lalaking kasama niya. Sobrang swerte mo dahil hindi lahat ay binibiyayaan ng lalaking kagaya niya. Serena, Amara, nauutal si Cedric. Huwag kang mag-alala, honey. Singit ni Serena. Tinitingnan niya si Amara mula ulo hanggang paa bago muling gumisi. Hindi ka naman talaga niya gusto. Ginagamit ka lang niya dahil sa mana mo. Ako naman talagang pinili niya dahil ako talagang mahal niya. Para siyang binuhusan ng acid sa lamig ng mga salita ni Serena. Hindi yung pagtataksil ang mas masakit para sa kanya, kundi yung katotohanang plano pala ang lahat. Pero pinsan kita, umiiyak na saad ni Amara. Hindi kita kadugo, kaya wala akong pakialam sa nararamdaman mo. Saad ni Serena bago gumiti ng nakakaloko sa kanya. Sabihin mo sa lahat ng tao yan. Tingnan natin kung kanino sila maniniwala. Sa'yo ba na wala namang ibubuga? O sa akin na hawak na lahat? Sa halip na makinig kay Serena ay agad na bumaling ng tingin si Amara kay Cedric na ngayon ay walang ibang nagawa kundi ang magbaba ng tingin. Cedric, sabihin mo hindi totoo yan. Saad ni Amara habang patuloy na umaagos ang luha sa mga mata niya. Totoo ba lahat ng to? Lahat ng yon? Lahat ng meron sa atin? Lahat ba ng yun peke lang? Ginawa mo lang ba lahat ng yun dahil pinaglalaroan mo lang ako? Amara, saad ni Cedric na sinubukan pang lumapit kay Amara na ikinaatras lang ito. Amara, pakinggan mo muna ako. Sumagot ka! Sigaw ni Amara sa kanya. Sa halip na sumagot ay walang ibang nagawa si Cedric kung hindi ang tahimik na yumuko na mas lalong ikinaiyak ni Amara. Nandidiri ako sa'yo, Cedric. Nakakadiri ka. Mabilis at tumakbo si Amara pabalik sa ballroom. Paulit-ulit lang si Cedric sa pagtawag sa pangalan niya, pero sa halip na bumaling ng tingin, ay nagpatuloy lang siya sa pagtakbo palayo. Hindi na napigilan ang sarili niya na maiyak dahil sa mga nasaksihan. Animong sobrang bigat ng lahat para sa kanya noong mga oras na yon. Pagpasok niya sa ballroom, imbes na yakapin siya ng pamilya, ay sinalubong siya ng malamig na panunumbat ng mga tingin ng tito at tita niya. Huwag ka nga umarte, Amara. Galit at mapait na saad ng tita Sofia niya. Alam mo naman kapag nagpakasal ka, sa'yo mapupunta lahat ng mana. Nilagay na yan sa will. Kung sino pipiliin namin para sa'yo. Pero nag-cheat siya. Pinagpalit niya ako sa iba. Sigaw ni Amara na hindi naman makapaniwala sa nakikita at naririnig niya. At ano ngayon? Dagdag ng Tito Eduardo niya. Babae ka, Amara. Tiisin mo.
Hindi ka dapat nagpapakita ng kahihiyan sa harap ng mga bisita. Bulong naman ang tita niya bago nito hinila ang braso niya ng masakit. Ngayon na yung panahon para maging matalino ka. Huwag ka magdrama dyan. Wala siyang kakampi at alam niya yon sa sarili niya. Kahit na anong gawin niya, ni minsan, hindi man lang siya nagawang pakinggan ng mga tito at tita niya. Wala namang ibang iniisip ang mga ito kundi ang tungkol sa mana. Wala na rin siyang mga magulang na pwede niyang pagsabihan. Wala siyang tinig. At kahit na ganon, alam niyang wala silang pakialam sa kanya. Para silang mga buitre na sa oras na bumagsak siya sa lupa, walang ibang gagawin ng mga ito kundi ang maghati-hati sa yaman na meron siya. Pero sa loob ng puso niya, may isang sigaw na hindi nila mapipigilan. Hindi siya papayag na maging ganito na lang. Imbes yumukot umiyak, tumalikod siya sa mga ito. Hindi niya nakinaya yung kapal ng mukha ng mga taong ito. Tumakbo siya palabas ng venue na luhaang parang batang iniwan sa gitna ng kadiliman. Pero bago siya makaalis sa pinto, humabol pa ng sigaw si Serena. "Amara, tanggapin mo na lang." Sigaw nito sa malakas na boses na mas lalo niya na lang ikinagalit. "You are just nobody, Amara. He chose me. Accept it." Walang ibang nagawa si Amara kung hindi ang huminga ng malalim bago pinunasan yung luha niya, bago tiningnan si Serena sa mata. "Huwag ka muna magpakasaya, Serena. Hindi pa rito matatapos ang lahat." Saad niya bago siya tumakbo palayo. Tumakbo siya ng mabilis. Hindi niya na narinig ang anumang sigaw sa likod. Ang tanging naririnig na lang niya ng mga oras na yon ay ang tibok ng puso niya na parang gusto nang kumawala sa katawan niya. Lumabas si Amara sa hotel na parang hindi makahinga. Habang naglalakad, agad na bumuhos ang malakas na ulan. Wala siyang ibang nagawa kung hindi ang magpatuloy sa paglalakad. Animong sumasabay sa agos ng luha niya ang pagpatak ng ulan. Basang-basa na yung gown niya sa pinaghalong tubig, ulan at putik. Niwala ring humihintong sasakyan para tanungin siya kung anong nangyayari. Dinadaanan lang siya ng mga luxury car na mabilis ang takbo. Walang pumapansin. Minsan huminto ang mga tao para tumingin sa kanya pero walang tumulong. Parang tanawin lang siya sa pelikula ng iba na para bang extra siya sa isang shooting. "Hindi ako laruan," hikbi niya. "Ginawa ko naman lahat pero bakit?" Habang naglalakad siya sa sidewalk sa gilid ng kalsada, may lalaki naka-dirty jacket na nakaupo sa ilalim ng sirang waiting shed. Payat yun at animong may gasgas sa braso. May isang supot ng tinapay sa tabi niya. At nang makita niya si Amara na umiiyak, hindi siya nagdalawang isip na tumayo kahit pa nanginginig. "Miss, okay ka lang ba?" Mahinang tanong na Elias sa para bang takot siyang mali ang masabi. Lalong umiyak si Amara. Hindi niya kayang magsalita. Naupo siya sa tabi ng kinauupuan ni Elias. At halos bumigay siya sa sobrang pagod at sakit. Tahimik na kinuha ni Elias yung tinapay na nasa gilid niya at agad iyong iniabot kay Amara. "Alam ko may problema ka, tsaka dinadamdam." Aniya sa mahinang boses. Tiningnan niya si Amara na patuloy lang sa pag-iyak. "Pero kahit gaano pa kasakit yung dinaramdam mo, huwag mo pa rin kakalimutan kumain, ha?" Napatingin si Amara sa lalaki. Sa gitna ng paghihirap niya, may taong mas naghihirap pa pero mas mabait pa kaysa lahat ng taong nakasalamuhan niya sa ballroom kanina. "Anong pangalan mo?" Tanong ni Amara na halos hindi niya na makuha ang boses. "Elias. Elias ang pangalan ko." Sagot naman niya bago ngumiti ng bahagya. "Magpahinga ka na muna, mukhang pagod na pagod ka. Bakit ka ba naliligo sa ulan?" Bago pa man siya makasagot ay bigla nang umikot ang paningin niya. Nanlamig yung buo niyang katawan at kasabay nito ay yung pagkalabog ng dibdib niya. At bago pa man siya matanong na Elias ay agad nang bumagsak ang ulo niya sa balikat na Elias na ikinagulat naman ito. Miss, okay ka lang ba?" Panggising ni Elias sa kanya kasabay ng pagtapik niya sa malamig na pisngi ng dalaga. "Miss?" Nang hindi makarespond si Amara sa mga tapik niya, ay doon na nagdesisyon sa Elias sa damputin at buhatin si Amara.
Kahit na hirap ay agad niya itong binuhat papunta sa isang luma at bakanting shelter sa tabi ng kalsada. Andito lang ako, huwag kang bibitaw. Bulong ni Elias kay Amara habang basang-basa na rin sa ulan. Habang buhat nga si Amara, ang mata ni Elias ay saglit na tumingin sa langit. May lungkot sa mga mata niya habang nakatingin sa taas. Ang kaninang nag-aalalang mukha niya ay mabilis na napalitan ng seryoso. Kailangan mo nang magmadali, Elias. Aniya sa sarili bago siya bumuntong hininga at pinagmasdan ang mukha ni Amara na namumutla. Kinabukasan nagising si Amara sa gitna ng isang kakaibang amoy. Hindi ito yung mabangong linen at air conditioning ng mansyon nila. Nagmumula yung amoy sa lumang karton na may kaunting alikabok at amoy mildew mula sa tumutulong tubig mula sa sirang kisame. Nakita niya yung sarili niya na nakabalot sa lumang kumot na magaspang, pero maayos at malinis pa naman. Gising ka na pala, mahinang saad na Elias. Napatingin si Amara kay Elias. Nakaupo ito sa paanan niya at bahagyang nakasandal sa pader. Payat pa rin siya at basang-basa pa rin ang damit niya. Pero ang paraan ng pagtingin ni Elias sa kanya, punong-puno na ng pag-aalala. Bakit mo ako tinulungan? Tanong agad ni Amara habang pilit na inaalala yung mga nangyari kagabi. Ani mong bumalik sa alaala niya lahat ng nangyari sa ballroom kagabi, kaya naman hindi niya na naiwasang mapahawak sa dibdib niya. Nakita kitang umiiyak. Sagot ni Elias na simple lang bago siya nagbaba ng tingin. Tsaka mukha ka ring nagugutom at pagod na pagod. Bumaba yung tingin ni Amara at agad siyang nakaramdam ng pagtataka nang makitang may kumot at unan din sa paanan niya. Bakit ka natulog dyan? Tanong ni Amara habang tinuturo ang paanan niya. Hindi kita pwedeng iwanan dito mag-isa kaya sinamahan na kita. Baka kung sino pa makakita at magka-interes sa'yo rito. Sagot ni Elias at inayos ang kumot sa paa ni Amara. Hindi ka nababagay sa ganitong klase ng lugar, miss. Hindi bagay sa'yo. Mukha kang mayaman. Napangiti si Amara pero pait ang nakita ni Elias sa ngiting iyon. Salamat nga pala sa pagtulong mo ha. Kung hindi dahil sa'yo, baka kung saan na ako napadpad ngayon. Saad ni Amara dahilan upang umiti si Elias at mag-iwas ng tingin. O sino pa yung mahirap? Sila pa talaga yung may puso. Tsaka may kusang loob na tumulong. Nag-aalangan si Elias at tinignan niya si Amara na may kakaibang seryosong tingin. Hindi naman lahat ng mayaman masama. At hindi rin naman lahat ng mahirap mabuti. Nakadepende na lang siguro sa tao yan kung sino yung totoo. At saka, mas importante pa rin talaga yung puso. Salamat ha, Elias. Bulong ni Amara. Sa lahat ng mga taong may kakayahang tumulong sa kanya, hindi niya na-expect na isang pulubi lang ang tutulong sa kanya. Maraming may kakayahang tumulong sa kanya pero pulubi lang ang naglakas ng loob. Ilang sandali lang lumipas, ay narinig na nila ang yabag ng mga stiletto heels at isang galit na boses mula sa labas ng tent. Amara! Amara, lumabas ka dyan. Nakakahiya ka. Mapilis silang lumabas at hindi na nagtaka pa si Amara nang makita niya ang tita niya at mga tao nito na naroroon sa labas ng tent. Mong alam na ng mga ito na doon lang siya matatagpuan. Nakakahiya ka talagang babae ka. Dumating ang tita Sofia ni Amara na galit at mong hindi man lang nag-aalala sa kanya. Tulad ng nakagawian ay naka-designer suit pa rin siya at halos ayaw niyang tumapak sa maduming sahig ng shelter. Ano ka ba, Amara? Ano bang ginawa mo sa buhay mo at bakit nandito ka? Nakakahiya ka talaga? Sigaw nito. Tara na, kailangan mo umuwi. Naghihintay na si Cedric sa'yo. Hindi na ako babalik sa kanya, tita. Matapang na saad ni Amara. Babalik ka sa kanya. Iyon ang gusto ko sa'yo. Huwag ka nang mag-inarte dyan. Hindi ikaw may karapatan na magdesisyon dito. Ang mana mo ang nakataya rito. Sigaw ng tita niya bago hinila ang braso ni Amara. At sino ka namang pulubi ka? Umalis ka nga sa harapan namin. Ang baho mo! Baliw niya kay Elias. Hindi man lang nakapagpasalamat ang tita niya kay Elias na nagligtas sa buhay ng pamangkin niya. Para sa tita niya, si Elias ay basura lang at walang halaga. Nilingon ni Amara si Elias.
Tumingin lang ito sa kanya, tumango na para bang sinasabi nitong mag-iingat siya. Sige tita, sasama ko pabalik sa inyo, saad ni Amara. Pero tatandaan mo, hindi ako magpapakasal sa manlolokong yan. Sa kotse pa uwi, hawak ni Amara ang dibdib niya habang pinipigilan ng luha sa mga mata niya. Wala namang pakialam ang tita niya sa kanya at animong mas mahalaga pa yung phone na hawak na to kesa sa kamustahin siya. Huwag ka mag-iskandalo, Amara. Kailangan mo magpakasal sa kanya para makuha mo yung mana. Kapag hindi mo ginawa yon, mananatili ka pa ring duka. At kapag hindi mo sinunod yung utos namin, hindi ka namin tutulungan sa oras na maghirap ka. Banta ng tita niya. Mas gugustuhin ko pong maging mahirap kesa sa nagpakasal sa manlolokong yon, giit ni Amara. May kasamang ines ang tawa ng tita niya nang sandaling tuktukin nito ang noo ni Amara na ikinapikit naman ito. Gamitin mo yung utak mo, Amara. Ako ang naiinis sa'yo sa katigasan ng ulo mong yan. Pabalang na sagot ng tita niya. Pagdating sa bahay, agad siyang kinuha ng tita niya at siniguradong malinis siya. Pero hindi dahil sa pagmamahal sa kanya, kundi dahil sa image na iniingatan nila. Pagkaupo niya, tiningnan niya agad yung phone niya. At doon niya nakita ang isang notification na nag-trending agad. Headline iyon ng isang business website. Nakapost sa website na iyon ang litrato ni Cedric at Serena. Pareho silang ngiti-ngiti sa picture na yon. Pagkahawak ang kamay at mas nakakagulat pa roon ay suot ni Serena ang singsing na suot dapat ni Amara. Nanginginig ang kamay ni Amara sa galit at sakit. Sa loob ng post, nakita niya pa ang komento ni Cedric tungkol sa kung gaano niyang kamahal si Serena, kung gaano itong kaganda. Lahat ng papuri na ni minsan ay hindi niya natanggap mula kay Cedric ay buong loob lamang na natanggap ni Serena. Amara? Sigaw ng tita niya mula sa labas ng kwarto dahilan upang malungkot niya itong pagbuksan ng pinto. Hindi pa man siya nakakapagsalita ay lumagapak na yung sampal ni Tita Sofia sa kanya. Look what you have done! Nagdahil sa'yo nasira na lahat ng mga plano namin. Mawawala na sa'yo ang mana mo. Marami pa itong sinabi tungkol sa mana na hindi niya na pinakinggan pa. Masyado ng gulong-gulong isip niya. Nang dahil sa pinaghalong lito at lungkot ay hindi niya na nagawa pang sundan lahat ng sinabi ng tita niya. Ni hindi niya na rin maalala kung paano siya nitong iniwan doon nang tulala pagkatapos siya nitong pagsabihan ng pagsabihan. Sa huli ay nakita niya lang yung sarili niya nakaupo sa harap ng vanity table habang wala sa sariling nakatingin sa salamin. Hindi ako luluhod sa kanila. Bulong niya sa salamin na animong puno ng determinasyon. Hindi ako papayag na maging talunan dito. At mas lalong hindi ako papayag na mauuwi na lang sa ganito lahat ng pinaghirapan ko. Sa salamin nakita niya ang sarili niyang wasak at namamaga yung mga mata sa kaiiyak. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, nakita niya ang determinasyon sa mata niya. Wala ako rito para maging kawawa lang. Serena, ibabalik ko sa'yo lahat ng pinaranas mo sa akin. Tandaan mo yan. Tandaan niyo yan. At sa isang iglap, bumalik sa isip niya ang tungkol sa lalaking tumulong sa kanya, si Elias. Yung lambot ng tinig nito, yung pag-aalala nito sa kanya, yung pag-aalala, yung pagiging tunay nito sa kanya. Mas totoo kaysa sa lahat ng mamahaling suit at gown sa party kagabi. Kaya naman hindi niya na napigilang mapaisip tungkol kay Elias. Sa kabilang banda, wala namang ibang nagawa si Elias kundi ang tumitig sa mansyon ni Amara. Naroon siya sa dilim. Nakaupo at tahimik lang na nakatanaw sa bahay nila Amara. Hindi siya umalis doon. Parang bantay ang tingin niya na animong merong military precision at palaging nakafocus. Hindi ko siya pwedeng iwanan dito. Hindi ako pwedeng umalis. Saad ni Elias sa isip niya bago pumuntong hininga. Kinabukasan, sumabog ang chismis sa bayan tungkol sa failed arrangement. Lahat ng tendera, tricycle driver, kapitbahay, pinag-uusapan nilang lahat ang tungkol kay Amara at sa ginawa ni Cedric sa kanya. Wala pa man, iniwan na siya. Nakakadiri, pinagpalit siya sa pinsan. Ibig lang sabihin yan, wala na siyang mana.
Ay nako, grabe, kawawa talaga. Pumunta si Amara sa palengke ng malungkot. Hindi siya makatingin sa mga tao roon kahit na panay ang tingin ng mga ito sa kanya. Wala siyang ibang nagawa kung hindi ang yumuko sa paglalakad kahit naramdam niya ang mga matang nanonood sa kanya habang naglalakad siya. May tumawa pa ng malakas sa animong nang-iinsulto, bagay na mas lalong nagpasakit sa puso ni Amara. Kung ako yan, baka tumalo na ako sa bangin ng kahihiyan. Hinawakan niya ang dibdib niya at nagsimula ng humigpit ng mga oras na yon. Pumunta sana siya sa pharmacy para bumili ng vitamins at painkillers pero ganoon ang mga narinig niya. Pero sa gitna ng paglalakad niya, nakita niya si Elias na nag-aayos ng lumang kariton na parang gagawing pushcart. Nakita niya na may mga bruises pa rin sa mga braso at mukha. Pero abala siya sa pagtatrabaho. Hindi siya nag-aabang ng limos, nagtatrabaho siya. Nagkatinginan sila, walang salita, pero may tahimik na lambing sa mata ng lalaki na parang nagsasabing, "Okay lang, laban pa." Sa dami ng mata na humuhusga, ito lang yung pares ng mata na hindi niya hinuhusgahan. Walang judgment, walang sarcasm, tulad ng sa iba. Naglakad pa palapit si Amara kay Elias habang ang mga tao naman ay nagbubulungan sa likod niya. "Amara, hindi ka dapat nasa ganyan." Bulong na isang tendera. "Sayang yung yaman mo, te. Masyado ka pang bata para maging homeless." Sa halip na pansinin ang lahat ng iyon ay wala siyang ibang nagawa kundi ang i-ignore lahat ng iyon. Tumingin siya kay Elias na naghihintay lang sa kanya. "Elias?" Mahina pero may pag-aalala nitong sagot sa kanya. Sa gitna ng kahihiyan, sa gitna ng mga ngisi at chismis, may bigla siyang sinabi na hindi niya naisip. Isang desisyon na babasag sa lahat ng nasa pagitan nila. "Pwede bang pakasalan mo ako?" Nang dahil sa narinig ay agad na nagulat si Elias. Maging ang mga dumadaan ay agad na natigilan. Napatigil naman yung tendera ng gulay sa ginawa at agad na lumabas ang ulo nito sa sari-sari store. Naging tahimik ang buong palengke sa narinig. Hanggang sa nabasag lang katamihikang yon nang may nagsalita. "Ay, grabe naman. Pulubi yung ipapalit niya sa mayaman? Aba, nabaliw na yata. Desperada." Namula si Amara sa mga narinig at sa tingin ni Elias pero hindi siya tumakbo palayo. Tiningnan niya si Elias ang may buong tapang. "Kesa naman magpakasal ako sa manloloko, mas pipiliin ko na lang ang may puso." Tinitigan ni Elias si Amara. Ang mukha niya may bakas ang pagkagulat pero iba ang nakikita ni Amara sa mga mata niya. Animong nag-aapoy ang mga ito habang nakatitig sa kanya. Unti-unti ay tumango si Elias ng mabagal bago siya sumagot kay Amara. "Oo, pakakasalan kita, Amara." Naging tahimik ang naon ng 3 segundo pero kalaunan ay sumabog ang tawanan sa buong palengke. Sa gitna ng ingay, hawak ni Amara ang bituin ng bagong pag-asa. Ito na ang simula ng paghihiganti niya sa dalawa. Sa di kalayuan naman, isang lalaking nakaitim na shades ang tahimik na nagtipa ng text sa cellphone niya. Hindi siya ordinaryong tao. At ang tingin niya sa dalawa nasa malayo ay medyo matalas. Text message, "He agreed. Phase 1, confirmed. Target is now protected by Prince's own will." 2 linggo lang nakalipas ay ginanap na sa barangay hall ang kasal na lang dalawa. Walang bonggang bulaklak. Walang violin na tumutugtog ng wedding march. Walang grand entrance na may red carpet. May mga plastic na upuan sa di kalayuan. Flores de papel na ginawang dekorasyon at mga taong nakaupo para manood ng kasal ni Amara na di kalaunan ay pagtatawanan din nila. Si Amara, imbes na suotin ng mamahalin niyang gown, ay nakasuot ng isang simpleng puting dress na binili lang niya sa ukay-ukay. Pero malinis at maayos naman ang itsura niya. Si Elias naman, hindi man nakatoksido, maayos naman ang tabas ang buhok niya. Nakasuot siya ng malinis na polo shirt at slacks. Walang regalo, walang mamahaling alahas, pero may dangal sa tindig niya. Hindi siya mukhang namamalimos sa kalye. Mukha siyang taong may respeto sa sarili. "Handa ka na ba?" Bulong ni Elias kay Amara.
Handa na ako. Sagot naman ni Amara kahit nanginginig ang mga kamay sa kaba. Tumingin siya kay Elias at nakita niya ang determinasyon sa mata nito. Hindi siya nagkamali sa pagpili niya. Ang barangay captain ang siyang nagkasal sa kanila. Ang mga salita ng kapitan ay simple lang, pero totoo. Amara, tinatanggap mo ba si Elias bilang asawa mo? Sa hirap at sa ginhawa? Opo, tinatanggap ko. Sagot ni Amara na malinaw at matatag ang boses. Elias, tinatanggap mo ba si Amara bilang asawa mo? Opo, Kapitan. Sagot naman ni Elias sabay higpit ng hawak sa kamay ni Amara. Habang pumipirma sila sa marriage contract, pumalakpak ang ilang lasing sa gilid habang nagtatawanan. Narinig naman ni Amara yung mga bulungan sa malayo na nanonood naman ng kasal nila. Nako, kasal yan ng mga desperado, kawawang mga bata. Sa gitna ng mga bulungan, mabilis na tumahimik ang lahat. Mula sa malayo, natanaw ni Amara sila Cedric at Serena na parating. Gaya ng nakagawian ay nakasuot sila ng mga designer clothes na para bang mga fashion models. Sa labi nila ay makikita ang mga ngiti. Malapad na animong nanunukso pa ng mga oras na yon. Huminto sila sa harap ng lamesa ng kapitan na para bang spotlight ang tingin nila. Congrats, cuz! Sarcastic ang bati ni Serena. Tiningnan niya si Amara mula ulo hanggang paa na punong-puno ng pangmamata. Bagay talaga sa'yo ang ganitong setup. Pangmukhang tanga lang. Hindi ako mukhang tanga, Serena. At least kung mukha man akong tanga, totoo lahat ng to. Matapang na sagot ni Serena. Si Cedric naman ay bahagyang umisi sa narinig. Hindi ka talaga naghintay, ano? Ganon ka ba kadesperada na maikasal? Akala ko ba mayaman ang gusto mo? Bakit ka napunta sa isang cheap na... I'm sorry, anong tawag nga ulit sa'yo? A beggar. Sada man ni Serena bago sila magkasamang tumawa ni Cedric. Look at this mess, Amara. Na hindi ko malang na-expect na pagkatapos mo akong iwanan, sa ganito ka lang pala mauuwi. Karma mo ba to dahil hindi ka makapaghintay? This is not karma. At mas gugustuhin kong maikasal sa lalaki mahirap pero may dangal. Kesa sa lalaking katulad mo na cheater na nga, mayabang pa. Sagot ni Amara habang tinitingnan si Cedric sa mata. Tahimik si Elias sa tabi niya pero naramdaman ni Amara ang kamay ni Elias. Marahang humawak ito sa kamay niya na para bang sinasabing, nandito ako, huwag kang matakot. Ang simpleng hawak na iyon ay mas naging matibay na sandalan para sa kanya kesa sa lahat ng pera na meron si Cedric. Napansin niyo ni Cedric kaya naman mabilis niya sanang kukuhanin si Amara pero agad siyang tumigil ng sandali magsalita si Elias sa gilid ni Amara. Huwag mong hahawakan ang asawa ko. Malamig na saad ni Elias. Hindi siya sumigaw pero ang boses niya ay may bigat na nagpatahimik kay Cedric. Sino ka ba para pagsabihan ako? Tanong ni Cedric kasabay ng pagtingin kay Elias na para bang insekto yung nasa harap niya. Ako lang naman ang asawa ng babaeng hahawakan mo. Simple at maikling sagot na Elias. Natawa si Serena sa pagsabat na Elias. Oh my God, kuya, sa itsura mo ngayon pwede ka na maging bodyguard namin. Cedric, bigyan mo nga siya ng 5,000. Hindi ko kailangan ng pera ninyo. Sagot na Elias habang ang tingin niya ay hindi natitinag. Umalis na kayo. Tapos na ang kasal. Walang ibang nagawa ang dalawa kung hindi ang umalis ang may galit sa mga mata. Hindi kalaunan ay natapos na rin ang seremonya. Lahat ng mga taong naroroon ay nagpalakpakan. Hindi dahil sa natutuwa sila sa dalawang ikinasal, kundi dahil sa pumalakpak sila ng may pang-aasar. Nang makaalis sila sa barangay hall, agad na nagulat si Amara nang makita niya ang lumang kariton na may 2 pangit na lobo. May nakasulat ding karatula doon na may nakalagay na Just Married. Bagay na nagpaluha kay Amara. Ipinagpalit man siya ng fiancé niya sa pinsan niya, itinakol man siya ng mga tito-tita niya dahil sa manang hindi niya nakuha. Nakita naman niya ang totoong pagmamahal sa lalaking noon niya lang din nakilala. Salamat, Elias. Kasi hindi ka man lang nagdalawang isip na pakasalan ako kahit na
Hindi mo naman ako kilala. Saad ni Amara kay Elias dahilan upang umiti si Elias sa kanya kasabay ng marahang pagpisil nito sa kamay niya. Nang lumabas sila ng hall, huminto si Amara saglit at huminga ng malalim. Walang palakpak na nangyari. Walang cheers mula sa mga mayayamang tao na kilala niya, pero hindi niya rin maitatanggi na kahit wala na siya ng mga bagay na ine-expect niya, masama naman yung puso niya. Tara na, Amara. Yaya na Elias. Sandali, saad ni Amara. Then she saw it, isang black luxury car na tinted, nakapark sa di kalayuan. Tahimik lang yung kotse na yon, walang galaw. Parang may nagbabantay sa lahat ng kilos nilang dalawa. Hindi ito karaniwang kotse sa lugar. Malabo ring pagmamay-ari iyon ni Serena dahil ngayon lang siya nakakita ng ganong klase ng kotse. Base sa itsura at style nito, mukhang itong sasakyan ay isang Secret Service or diplomat. Bakit may kotse dyan? Kilala mo ba yung kanino yan? Tanong ni Amara bago napatingin kay Elias. Umiling naman si Elias pero may kumislot sa mata niya. Recognition? Kaba? Lihim na nabunyag? Baka may hinihintay lang. Hindi, Elias. Parang matagal na sila nandyan eh. Parang feeling ko binabantayan tayo. Giit ni Amara. Huwag mo na lang pansinin. Saad ni Elias bago hinawakan ng kamay niya at naglakad sila papalayo sa black car. Pero habang naglalakad sila, lumingon si Amara sa likod. Ang black car tahimik na sumusunod sa kanila pero hindi nagpapakita. May mali. Hindi to coincidence. Yan ang nasa isip ni Amara. Sa loob ng black car may boses sa earpiece na parang galing sa radio. Naroon ang isang lalaki na nakasuot ng black coat at naka-shades na mabilis na nag-report sa ginagawa ng dalawa. Target is married. Proceed to observation mode. Kinabukasan, dinala ni Elias si Amara sa bahay niya. Isang maliit na barong-barong sa gilid ng riles. Kahoy na pinagtagpi-tagpi ang haligi ng bahay niya. Yero naman ang bubong at manipis na kortina naman ang pinto. Walang marble floors. Walang chandelier. Wala nang lahat ng mga bagay na nakasanayan ni Amara sa dati niyang buhay. Pasensya ka na, Amara. Ito lang yung bahay ko. Alam kong hindi naman ito ang nakasanayan mo pero pwede ka namang umuwi sa inyo kung hindi mo na kayang tumira rito kasama ko. Imbes na mahiya ay agad namang napangiti si Amara. Hindi ko naman kailangan ng mansyon, Elias. Hindi ko kailangan ng mga bagay na nakasanayan ko na noon. Ang kailangan ko, peace of mind, at kasama sa lahat ng yon. Sagot niya dahilan upang malungkot na napangiti si Elias sa kanya. Ang barong-barong ay medyo maliit, pero malinis, maaliwalas, at may isang maliit na paso sa gilid na may lumalaking halaman. Hindi kalaunan ay naglatag si Elias ng simpleng pagkain. Lugaw iyon na may kaunting manok. Isa lang ang kutsara kaya pinilit niyang gumawa pa ng isa gamit yung isang lumang kahoy. Pinagmamasan ni Amara si Elias nang naluluha. Sa dami ng taong may pera na walang puso, heto yung lalaking may walang-wala pero hindi nagdadalawang isip na tulungan siya. Kainin mo to, Amara. Hindi ko maipapangakong masarap yan pero malinis yan. Saad ni Elias bago ibinigay kay Amara yung mas maayos na kutsara. Kumain ka na rin, Elias, sabi ni Amara. Sabayan mo na ako rito. Habang kumakain sila, biglang bumuhos ang malakas na ulan. May patak na pumapasok mula sa butas ng bubong ng kubo kaya naman mabilis na umalis sa pagkakaupo si Elias. At tatawa-tawang kumuha ng balde at agad na inilagay sa parte kung nasaan yung butas. Ang ganda ng bahay ko, no? May sariling shower? Biro ni Elias dahilan upang matawa si Amara. Kahit simple lang yung buhay na meron sila, ang importante ay masaya sila. Sa totoo lang ay mas masaya pa si Amara ngayon. Mas totoo yung tawa at saka saya niya ngayon kaysa doon sa peking tuwa niya sa sariling engagement party niya noon. Kinagabihan ay bahagya silang nagkatinginan. Isang banig lang ang meron sila kaya naman hindi nila alam kung saan pupwesto at kung paano maghahati sa kakapiranggot na space. Dito ka sa may gilid, Amara.
Saad ni Elias, ako nasa sahig. No, mahinang sagot ni Amara, malamig dyan. Pwede naman tayo mag-share dito. Friends tayo, right? Namula si Elias pero agad na sumilay ang ngiti sa labi niya. Oo naman, friends, aniya. Pero sa mata niya, may respeto. He was protecting her peace. Hindi niya hinawakan si Amara at hindi siya nag-take ng advantage sa asawa. Gaya ng gusto ni Amara ay magkatabi silang natulog. Pero pumikit si Elias, hinawakan niya muna sandali ang lumang coin charm sa bulsa niya na para bang inaalala niya yung nakaraan na hindi niya pa pwedeng sabihin kay Amara. Malapit na, kailangan niya lang muna itong protektahan. Samantala, sa labas ng kubo ay may lalaking nagmamasid at nagre-report sa radyo sa ginagawa ng dalawa. Tulog na sila, boss. Saad ng lalaki sa earpiece habang nakamasid sa loob ng kubo gamit ang binoculars. Mabuti, bantayan mo lang sila. Saad ang kausap niya sa kabilang linya. Kinabukasan, hindi nagtagal ay sumabog yung balita ng kasal nila Amara at Elias sa online website. Ang mga social media sites at gossip blogs ay puno ng articles at mga chismis tungkol sa kasal nila Amara at Elias. May mga edited pictures pa na Amara at Elias na parang naging comedy pa yung kasal nila dahil hindi ina-expect ng mga tao na ang bigating engagement niya kay Cedric ay nauwi lahat sa kasalan sa barangay hall dahil sa pagpili niya kay Elias. Maraming comments tungkol sa kasal nila. Kabilang na roon yung mga comments na parang online bullying nang nangyayari. At meron din namang mga posts tungkol sa kanila na para bang ginagawang katatawanan yung kasal niya kay Elias. Iba talaga yung trip ng mga mayayaman, ano? Gusto ng poverty porn, desperada yarn? Kawawa naman si Cedric, ipinagpalit pa sa pulube. At least, nakaiwas si Cedric sa gold digger niyang ex-fiancé. Nakairang scroll pa si Amara sa website na iyon hanggang sa makita niya ang post si Serena sa wall na to. Some people lose gold and settle for trash. Sad reality when you don't know your worth. Good luck sa Riles, Amara. Nanginginig si Amara habang binabasa lahat ng iyon. Sunod-sunod din ang pag-iyak niya habang binabasa pa yung ibang comments. Hindi niya inakala na ganitong kasakit ang mabuhay sa mata ng publiko at sa pamilya na gustong durugin siya. Bakit mabilis na napansin ng mga tao yung kasal nila ni Elias? Pero hindi mo lang mapansin tsaka punahin ito yung ginawa ni Cedric na pag-cheat sa kanya kahit na malapit na silang ikasal noon. Bakit one-sided sila? Bakit hindi mo lang nila punahin yung ginawa ni Cedric sa akin? Bakit kailangan nilang gawin to sa akin, Elias? Tanong ni Amara habang patuloy na umiiyak. Ano bang ginawa ko masama? Nagmahal lang naman ako Tahimik lang si Elias sa gilid habang pinagmamasdan niya si Amara. Hawak niya yung basang bimpo at nang magkaroon ng chance ay agad siyang lumapit kay Amara at ginamit ang bimpong iyon pamuna sa luha ni Amara ng dahan-dahan. Wala kang ginawang masama, Amara. Bulong ni Elias sa malambing na boses. Masakit lang sa kanila na nakawala ka sa kamay nila. Mas gusto nila na nakikita ka miserable at naghihirap. Pero ang sakit basahin ng lahat ng yon, saad ni Amara. Yung walang naniniwala sa akin. Lahat sila, sinasabing tanga ko. Tumingin si Elias sa mata niya ng mahinahon at seryoso. Ako, naniniwala ako sa'yo, Amara. Saad ni Elias na matatag ang boses. Napahawak si Amara sa dibdib niya na unti-unti namang naninikip. Sa lahat ng tao, hindi niya akalain na sa isang pulube, isang taong walang-wala lang maniniwala at sasama sa kanya sa lahat ng ito. Hindi totoo ang comment ng Serena na yan. Patuloy na Elias. Hindi ka nagsettle lang sa isang basura. Pinili mo lang yung peace of mind mo. Yung dangal. Kesa naman sa kasinungalingan at pera na sinasabi nila na gusto nilang piliin mo. Umayos sa pagkakaupo si Elias bago muling bumaling ng tingin sa kanya. Huwag ka mag-aalala, Amara. Nasa tabi mo lang ako. Hindi kita pababayaan. Pangako ko yan sa'yo. Dagdag pa niya. Hindi na iyon sinigawan. Hindi pinilit. Pero mas bumigat sa puso niya yung bigat ng katotohanang may taong kumakapit sa kanya.
Kahit lahat ng taong inaasahan niya nakakampi sa kanya, tumalikod na. Ang mga salita ni Elias ay animong pader na ginawa niyang sandigan at promotekta sa kanya sa lahat ng sakit at salita na ibinabato sa kanya ng ibang tao. Nang gabing iyon, sa kawalan ng kuryente sa kubo nila, nag-usap sila sa liwanag ng gasera. Ang usapan nila ay hindi tungkol sa yaman o sa mana. Tungkol iyon sa buhay na tatahakin nila. "Bakit ka mabait sa akin, Elias?" tanong ni Amara. Mas kalmado na siya ngayon kaysa kanina. "Hindi mo naman ako kilala. Kung tutuusin nga, mas marami pang pwedeng tulungan dyan na mas karapat-dapat kaysa sa akin." "Hindi naman kita tinutulungan, Amara." Sagot niya gamit ang malalim na boses niya. "Pinoprotektahan kita." Napatingin si Amara sa kanya na kinakabahan ng kaunti dahil sa lalim ng boses niya. Parang may pangako sa bawat salita ni Elias sa mga oras na yon. Parang may dahilan kung bakit niya ginagawa lahat ng iyon. "Anong ibig mong sabihin? Bakit mo ako pinoprotektahan?" tanong ni Amara. Hindi agad sumagot si Elias. Sa halip ay nananatili lang tingin niya sa apoy ng gasera. "Saan mo naman ako pinoprotektahan, Elias?" muling tanong ni Amara. Ilang segundo pa yung nagtagal bago muling sumagot si Elias sa kanya. "Sa mga taong nagtatago sa dilim." Bulong niya na ikinakunot naman ng noo ni Amara. "Sa mga taong nag-iisip na sila yung nagmamay-ari sa'yo." "Hindi mo ako kilala, Amara. Pero alam kong kailangan mo ng proteksyon laban sa kanila." Nag-aalangan si Amara. Gusto niyang magtanong pa. Pero ang tingin ni Elias ay parang sinasabing, "Huwag muna ngayon. Hindi pa ito ang tamang oras para dyan." "Kahit na hindi mo man ako totoong asawa, mananatili ako nandito. Walang makakakuha sa'yo, Amara. Wala silang karapatan sa buhay mo." Seryoso niya pang dagdag. Mas matapang siya kaysa kay Cedric. Mas seryoso siya sa pangako niya kaysa sa tita at tito niyang tumalikod na sa kanya. Habang nagtitigan sila, may isang lalaki mula naman sa malayo ang may camera telephoto lens. Mula sa pwesto niya, kinuhanan niya ang dalawa mula sa bintana ng barong-barong. Hindi siya paparazzi na naghahanap ng chismis sa buhay ng dalawa. Mukha siyang private investigator na nagmamanman sa kilos ng dalawa. Hindi kalaunan ay may kinuha ito sa bulsa at bumulong. "Target emotionally attached, face progressing." Lumipas ang mga araw na hindi lang puro iyak at sakit ang nararamdaman ni Amara. Simula nang ikinasal siya kay Elias, hindi na tulad ng dati yung naging buhay niya sa kubo kasama nito. Madalas na siya ngayong tumatawa. Hindi tulad doon, bagay na malaki talaga yung pinagbago niya. Sa umaga, magkasama silang nagluluto ng turon at kwek-kwek at iyon ang naging bonding nila sa araw-araw. "Ako na maghihiwa ng saging," sabi ni Amara. "Wag na, baka masugatan ka lang," sagot na Elias sabay kuha ng saging. Tiningnan niya ang kamay ni Amara na malambot na at animo kutis ang mayaman. Hindi iyon sanay sa mga gawaing ganito kaya naman napabuntong hininga na lang siya. "Hindi, sanay ako na," pamimilit pa ni Amara. Hanggang sa nagtalo sila at nagtawanan. Kahit pawisan na si Amara, hindi niya pa rin maitatanggi sa sarili niya na masarap sa pakiramdam na may kasama talaga sa lahat. "Ako na nga rito, manood ka na lang," sagot pa ni Elias. Wala namang ibang nagawa si Amara kung hindi ang mapabuntong hininga na lang bago siya nagdesisyong pagtuunan na lang ng pansin ang paghahalo sa batter. "Masyado ka namang protective, Elias." Aniya na ikinatawa naman ito. "Kailangan eh," sagot na Elias at gumiti siya ng tahimik na nagpabilis naman ng tibok ng puso ni Amara. "Hindi lang naman ako ang pumoprotekta sa'yo, Amara. Pinoprotektahan mo rin naman ako ah." Sa hapon, magkasama silang nagtitinda ng kwek-kwek at fishball sa kalsada. Hindi sanay si Amara sa ganoon pero hindi niya rin maitatanggi na masaya siya. Kapag may batang umiiyak, si Elias ang nagbibigay ng extra fishball. Kapag naman may lasing, sinasaway niya naman ito ng may disiplina pero may ngiti. May respeto siya sa lahat ng tao, mayaman man o mahirap. Hindi siya nang aapi at iyon na nagpabago ng tingin ng mga tao kay Elias.
Kahit na binansag ang asawa ng pulubi si Amara, hindi kalaunan ay nagsimulang magbago yung tingin ng mga ito sa kanya. Nakikita nila yung genuine happiness ni Amara kay Elias, kesa sa mga nakita nila noon na lungkot kay Amara kapag si Cedric naman ang kasama niya. Kinagabihan, bumili si Amara ng yelo para sa business nila. Pagbalik niya, nakita niya si Elias na nagbabasa ng isang bagay sa phone niya. Nakasulat iyon sa foreign language at may royal crest sa tabi ng article. Anong binabasa mo? Nagulat si Elias sa pagdating ni Amara at mabilis siyang pinatay yung screen ng cellphone niya. Hindi siya mapakali nang makita ang kuryosong tingin ni Amara noong mga oras na yon. World news lang, tungkol sa politics. Sagot niya at agad na inilagay yung phone sa bulsa niya. Pero napansin ni Amara yung sinilid sa bulsa niyang ring case. Sandali niya nang salyapan nito at lalo siyang napatakip ng dibdib. Hindi iyon ring case ang pulubi. Tama ang bigat. Tama ang ukit. Parang crest ng isang royal family. Elias, matulog ka na, Amara. Sagot niya habang pilit na iniiba yung usapan. Inalikan niya sa noo si Amara bago siya nagdesisyong mahiga sa banig. Bago pumikit si Elias, nakita niyang pinisil ni Elias yung gold coin charm na palagi niyang hawak. Parang mahalaga yon sa kanya na animong may pinangahawakan siyang pangako. May tinatago siya. Hindi lang siya basta pulubi. Sa isip ni Amara. Kahit na ganon, hindi niya kayang magalit kay Elias dahil nararamdaman niya yung proteksyon na binibigay ni Elias sa kanya, regardless sa background na meron siya. Kinabukasan, ginabi si Amara at Elias ang uwi mula sa pagtitinda. Malakas ang ulan at kailangan nilang dumaan sa isang madilim na eskinita malapit sa Riles. Habang naglalakad sila, may biglang sumulpot na 3 lalaking lasing at mukhang manyakis. "Oy mga pre, si Amara yan ah. Ang ganda mo pala sa personal," sabi ng isa sabay hawak sa braso ni Amara. Nanlamig ang dugo ni Amara at nagsimula siyang magpanik sa ginawa ng nakakadiring lasing. "Bitawan mo siya." Malamig at matigas ang boses ni Elias. Natawa naman ang lasing sa sinabi niya. "Nako, pulubi ka lang. Anong gagawin mo, ha? Papaiyakin mo ba kami?" Saad nito sabay tulak kay Elias. Nang dahil sa ginawa niya ay agad na napaupo si Elias sa putik dahilan upang magtawanan ng mga lasing. Bakas naman sa mukha ni Amara ang pag-aalala kaya naman walang ibang nagawa si Elias kung hindi ang mapailing. "Umuwi na kayo. Ayoko ng gulo." Saad ni Elias habang tumatayo at pinupunasan ng putik sa shorts niya. "Tingnan mo to, oh, pre. Pinagtatanggol pa yung asawa niyang socialite. Hindi mo naman talaga asawa yan, di ba? Pulubi lang yan eh." Tawa pa ng isa. Nang dahil sa narinig ay agad na nag-init ang mukha ni Elias sa galit. Ang mga mata niya ay animong nagbabaga sa galit. Walang emosyon pero kitang-kita sa titi niya yung matatalas na tingin. "Iwanan mo na yung pulubing yan. Sumama ka na lang sa amin. Papaligayahin ka pa namin." Isang mabilis sa sundok agad ang ibinigay ni Elias sa sapulpa sa panga ng lalaking humawak kay Amara at nagsasalita. Hindi na nakasigaw ang lalaki at agad na bumagsak sa lupa dahil sa impact ng ginawang pagsuntok na Elias. Pag-ikot na Elias, kinabig niya yung braso ng isa pa. Hawak niya na ang kamay nito. At sa isang mabilis sa pag-ikot, binalibag niya ito sa lupa. Yung pangatlo naman ay nagulat at sumugod para sumuntok kay Elias. Pero si Elias parang nakita niya na ang galaw bago pa ito mangyari. Isang elbow strike ang iginawad niya dito na para bang nasa isa siyang military combat dahil sa mga galaw niya at suntok niya. Sa loob ng 3 segundo, 3 lalaking nakahiga sa lupa at nawala ng malay dahil sa ginawa ni Elias. Hindi ito galaw ng isang pulubi lang. Base sa galaw niya at paraan ng pag-iwas niya kanina, para bang nag-train siya sa isang training combat. Walang ibang nagawa si Amara kung hindi ang mapatingin kay Elias. Habang nakatingin ito sa 3 lasinggero, mong hindi man lang siya hiningal sa ginawa niya kaya naman gulat na gulat si Amara na napatitig sa kanya. "Elias, paano mo? Kailan ka natuto niyan?" Tanong ni Amara na hanggang ngayon ay nanginginig pa rin. Huminga si Elias ng malalim.
Lumapit siya kay Amara at hinawakan ng braso niya na mong sinigurado niya na wala man lang itong sugat. Amara, hindi mo na kailangang malaman ang tungkol doon. Ang importante, ayos ka. Mahina niyang saad na may takot din sa mata na nakita niya si Amara na parang hindi dapat. Dumating ang barangay at tanod na naalarma sa ingay. Nakatayo na ang 3 lalaki pero umalis na sila agad dahil sa kahihiyan at sakit. Sino yung mga yon, Elias? Tanong ng tanod. Mga lasing, kuya. Okay na po kami. Salamat. Sagot ni Elias at hinila na si Amara papalayo. Habang naglalakad sila, tahimik lang si Amara. Gusto niya magtanong pa pero hindi niya magawa. Hindi mo ako kailangang protektahan sa ganong paraan, Elias. Mahinang saad ni Amara na nanginginig pa rin. Di naman kita pwedeng pabayaan. Sagot naman ni Elias. At sa sandaling iyon, ang mukha niya ay puno ng seryosong responsibilidad. Pag uwi nila sa bahay, hindi mawala sa isip ni Amara yung mga galaw na Elias kanina. Sino ba naman yung pulubing marunong lumaban na parang bodyguard siya ng royal family? Kinagabihan, nagising si Amara nang marinig niya sa labas si Elias na animong may kausap siya sa burner phone. Yes, the situation is contained. I cannot leave her. She's connected to the will. My duty is to protect her. May nakatagong authority sa boses niya noon, niya lang narinig. Kinabukasan habang nagtitinda sila ng kwek-kwek, dumating si Cedric. Nakasuot ito ng suit, naka-sunglasses, at may dala-dala siyang mapanuksong ngiti. Amara! Malambing niya sa dahilan upang mapatingin si Amara sa kanya. Ano na naman ang ginagawa mo dito? Angil niya dahilan upang natawa si Cedric. Umalis ka na, Cedric. Relax. Di naman ako nagpunta rito para manggulo. In fact, hindi pa huli ang lahat. Aniya na makalapit at tinignan ng stall nila. Pwede ka pang bumalik. Look at this. Inabot niya ang isang envelope. Binuksan niya ni Amara at hindi na siya nagulat nang makita ang isang check na naglalaman ng 10 milyon. Kapag iniwan mo yan, sabay turo kay Elias sa abala sa pagbebenta ng fishball, ibibigay ko sa'yo lahat ng kailangan mo. Kahit hindi ka magpakasal sa akin, hayaan mo lang ako mag-manage ng mana mo. Hinampas si Amara ang pera sa dibdib ni Cedric na ikinangisi naman ito. Hindi ako nabibili, Cedric. Saad ni Amara. Mas mahal pang dignidad ko kesa sa pera mo. Hindi na nagsalita si Cedric, pero sa di kalayuan, bumaba rin ang sasakyan ni Serena. Tulad ng nakagawian ay nakasuot na naman ito ng designer coat. Tumaas ang kilay niya nang makita niya si Amara na naroon sa stall. Hindi kalaunan ay lumapit siya ng may ngisi sa labi. Girl, come on! Do you really think you belong here? Look at you. Dirty feet, cheap life, asawa ng pulubing. Bago pa man matapos si Serena, nagsasambitin niya, ginawaran na siya ni Amara ng isang malakas na sampal. Lahat ng tao sa kali ay natigilan, pati si Elias na patigil sa pagbebenta sa nasaksihan. Mas mabuti nang magkaroon ng buhay na ganito, kesa magkaroon nga ng buhay na katulad ng sayo, pero hindi naman masaya. And do you think hindi ko ginusto na nandito ako? Nagkakamali ka, Serena. Kung inaakala mo na nagsisisi ako, pues, nagkakamali ka. Dahil masayang masaya ako sa buhay na pinili ko ngayon. Matigas na saad ni Amanda na ikinangisi naman ni Serena. Pinili ko yung buhay na makakapagpasaya sa akin. At hinding-hindi ako magsisisi na pinili ko sa Elias. Dagdag pa niya. Tahimik lang si Elias sa tabi niya, pero sa paraan ng pagtingin niya sa dalawa, animong kaya niyang lapain tong mga to. Hindi niya kinailangang magsalita dahil alam niyang sapat na yung presensya niya sa tabi ni Amara para mapagtanggol niya ang sarili niya. Magbabayad ka sa ginawa mo sa akin, Amara. Sigaw ni Serena habang nakahawak ang pisngi niya. Tingnan natin kung sino magbabayad pagdating ng araw. Sagot ni Amara na hindi naman natatakot. Umalis na kayo. Wala na kayong karapatan sa buhay ko. Galit na umalis sina Serena at Cedric sa stall nila Amara.
Kapag may taong napapatingin sa direksyon nila, ay sinisinghala ni Serena lahat ng iyon dahilan upang pasikreto pa silang tawanan ng mga tao sa paligid. Ang yabang talaga ng babaeng yan, baliyaw ni Serena. Hayaan mo na, Serena. Hindi magtatagal, babalik din sa atin yan. Hindi yan sanay sa hirap. Sagot naman ni Cedric. Sa di kalayuan, may sundalong nakasuot ng coat at shades ang nagmamatsyag at masusing nagre-report sa earpiece niya. Tinanggihan niya yung pera. Nito bago tuluyang nagtago bago pa man siya mahuli ni Amara. Nalingon ni Elias si Amara at di kalaunan ay lumapit siya para hawakan ang kamay na to. Bakit mo ginawa yun, Amara? Hindi mo na sana sinampal. Baka magiganta lang sila. Hindi na mahalaga yon, Elias. Saad ni Amara. Di ko naman pwedeng hayaan na apak-apakan lang nila tayo. Ginawa ko yun para sa atin. Para sa dignidad natin. Salamat, Amara. Bulong ni Elias. Tiningnan niya si Amara ng may paghanga at respeto na hindi niya naramdaman kanino man. Itinaya ni Elias ang sarili niya para protektahan ang dignidad ni Amara at itinaya naman ni Amara ang yaman niya para protektahan yung dignidad ni Elias. Hindi nagtagal, nagsimula ng magbago ang takbo ng pangyayari sa maliit na komunidad sa Riles. Isang tanghali, habang abala si Amara at Elias sa paghahanda ng fishball, biglang may dumating na mga lalaking nakasuot ng coat. May earpiece at mga shade sa mata. May foreign accent sila at mukhang hindi sila taga dito. Mukha silang elite na security personnel. May dala-dala silang blurred na litrato. Pero si Elias iyon na nakasuot ng tuxedo at may royal pin sa dibdib. Ang crest na nakita ni Amara sa phone ni Elias. Iyon din ang crest na pin na suot niya sa picture. Excuse us, tanong ng isa sa mga tao roon na may matigas ang accent. Have you seen this man? His Majesty's missing son. Natulala ang mga kapitbahay at napatigil ang chismisan sa paligid. Sino yan? Tanong ng isang tendera. Wala kami nakikita, sabi ng isa pa na kinakabahan. Si Amara ay biglang kinabahan. Tumingin siya kay Elias. Nakakunot lang ang noo ni Elias at bahagya na ring umigting ang panga niya. Elias, kilala mo ba sila? Tanong ni Amara. Hindi ko kilala. Sagot ni Elias habang bitbit si Amara paatras. Mong tinatakpan niya ito para hindi siya mapansin ng mga lalaki naghahanap. Mr. Elias, we know you're here. We're here to bring you back. Sabi ng isa sa mga lalaki na nakasuot ng royal coat. I am not going anywhere. Matigas na sabi naman ni Elias. At wala kayong karapatan dito. Umalis na kayo. Nagkatinginan ng mga lalaking security na animong nahihiwagaan na sa mga kinikilos sa Elias. The Queen sent us. Pilit ng isa pa. She needs you now. There are matters of the state that need your attention. Tell the Queen, my state is here. Sagot na Elias at tiningnan si Amara. Hindi kalaunan na yumuko ang lalaki at umalis na yung mga ito. Pero alam ni Amara na sa puntong iyon, hindi sila titigil. Hindi nila titigilan sa Elias. Pag uwi sa barong-barong, nanginginig si Amara nang bumaling siya ng tingin kay Elias. Elias, sino ka ba talaga? Tanong ni Amara habang patuloy na umaagos ang luha niya. Yung fighting skills mo, yung phone mo, yung ring case, yung mga naghahanap sa'yo. Prince Elias? Bakit mo ako niloko? Amara, hindi kita niloko. Sagot na Elias. Hindi ko lang sinabi lahat dahil gusto ko tang protektahan. Sa lahat ng tao? Bakit sa akin mo pa itinago yung pagkatao mo? Bakit ka nagpapanggap na pulube? Hikbe ni Amara. Gusto ko lang mabuhay ng tahimik, kaya ako napadpad dito. Sagot niya at umupo siya sa banig. Umalis ako sa palasyo dahil ayoko maging parte ng mundo nila na puno ng kasinungalingan, ng politika. At pinipilit kang mahalin yung taong hindi mo naman mahal, tulad ng nangyari sa'yo. Pero bakit dito? Bakit ka sa akin nakisama? Tanong ni Amara. Ilang taon na rin ako naglalakbay ng patago at tinatago ko yung pagkatao ko.
Ang tito-tita mo, kilala ko sila. Kilala sila ng royal family dahil sa mga business deals nila. Nalaman kong gagamitin ka nila para sa mana mo. Hindi mo lang alam kung gaano kang kadelikado. Bumuntong hininga si Elias habang si Amara naman ay walang ibang nagawa kundi ang mapigil ang hikbi. Nang makita kitang umiiyak sa ulan, Amara, sad ni Elias habang ang boses niya ay unti-unti nang lumalambing at nang aararo. Hindi ako basta-basta lumapit sa'yo, pero nararamdaman ko yung bigat ng dinadala mo. Nakita ko yung puso mo na mas genuine pa kesa sa lahat ng socialites na nakilala ko noon. Nagbaba ng tingin si Elias habang si Amara naman ay walang ibang nagawa kung hindi ang mag-angat ng tingin sa kanya. Kahit isa akong prinsipe, gusto ko pa rin ng buhay na simple at totoo. Gusto ko lang mahalin yung taong walang ibang habol, kundi ako. Paliwanag niya. Dito nakita ko na mas totoo ka kesa sa lahat ng mahiyayamang babae sa Europe na gusto nilang maging prinsesa. At ngayong nahanap na nila ako, hindi na kita pwedeng iwanan. Hindi ako aalis nang wala ka. Matatag niyang saad. Pero Elias, hindi mo naman ako pwedeng isama dyan. Saad ni Amara. Hindi naman ako bagay sa'yo. Magmumukha lang akong katawa-tawa. Hindi totoo yan. Sabi ni Elias. Hindi ka katawa-tawa. Amara, ikaw yung pinili ko. At kung mahal mo ako, sasamahan mo ako. Pero prinsipe ka. Walang-wala na ako ngayon sa'yo. Nawala na sa akin ang lahat. Wala na akong pera, tsaka hindi pa totoo yung kasal nating dalawa. Saan ni Amara? Totoo yung kasal natin, Amara. Tunay yun. Pinirmahan natin yung papel. Sa mata ng batas at ng Diyos, legally married tayo. Kaya sa palasyo, hindi ka gold digger. Sad ni Elias bago niya hinawakan ang kamay ni Amara. Asawa ka ng prinsipe. Prinsesa ka, Amara. Pero may takot sa mata mo, sabi ni Amara. Oo, Amara. Natatakot ako, pero hindi para sa sarili ko. Sagot ni Elias. Para sa'yo. Sa palasyo, politika. Alam kong gagawin nila lahat para sirain tayo, pero hindi ko sila hahayaan. Walang ibang nagawa si Amara kung hindi ang naluluhang yakapin si Elias. Animong yun ang yakap na yun ay mas comforting pa kesa sa lahat ng karangyaan na alam niya. Anong gagawin natin ngayon? Tanong ni Amara. Kailangan nating lumabas dito bago nila tayo kunin ng pwesahan. Bulong niya. Ang pagsasabi ni Elias ang totoo kay Amara ay animong hindi man lang nagpabago ng nararamdaman ni Amara para sa kanya. Mas lalo lang ding tumibay ang tiwala niya kay Elias ng mga oras na yon. Sa kabilang banda naman, sa bubong ng mga kapitbahay, naroon ang isang lalaki na nakasuot ng itim na bonnet at jacket. Tulad ng nakagawian ay nakasuot ito ng earpiece at animo may kausap na naman sa kabilang linya, habang naka-sniper style ang pwesto niya na nagmamanman sa loob ng kubo nila Elias. Found him. He confirmed his identity to the girl. He is moving. Gabi na iyon at medyo malakas ang ulan. Nasa labas si Elias nang marinig niya si Amara na animo may kausap sa cellphone niya. We must move before they take her. Get the chopper ready. I will not risk her life here. I am the prince and I command you. Utos niya. Doon ay tila ba natigilan si Amara. Hindi siya nagulat. Nagalit lang siya dahil alam niyang itatago ni Elias kung ano yung totoo. Sinungaling ka. Nanginginig na saad niya dahil lalo upang mabaling ang tingin si Elias sa kanya. Akala ko totoo lahat. Amara, hindi mo naiintindihan. No, hindi pala ikaw yung inaasahan ko masasandalan. Tulad nila, galing ka rin pala sa mundo ng kasinungalingan. Sa palasyo ka nararapat. Samantalang ako sa squatters area lang. Magkaiba tayo, Elias. Magkaiba tayo. Tumakbo siya sa ulan. Hindi niya kayang bigat ng pagsisinungaling sa kanya ni Elias. Hindi na rin naman nagdalawang isip pa si Elias na habulan siya. Amara, bumalik ka dito, delikado! Sigaw niya. Bago pa man siya makalayo ay bigla nang nanghina si Amara at tuluyan na siyang bumagsak sa lupa. Nawalan siya ng malay
dahil sa stress at sakit ng panluloko at mga lies na nalaman niya. Amara! Sigaw ni Elias sa takot na takot. Binuhat niya si Amara habang ginigising niya ito. Pero hindi man lang ito nagmulat. Hindi kalaunan ay dumating at pumarada sa gilid nila ang isang itim na kotse. Ito yung mga Royal Guards na Elias sa Europe na palaging nagbabantay sa kanya. Secure His Majesty. He's collapsing. At the same time, secure the woman. She is the wife. Kinabukasan ay nagising si Amara sa isang maliit na kama sa loob ng office ng kapitan. Nakabalot siya sa kumot at may nurse na nag-aalaga sa kanya. Nasaan ako? Tanong ni Amara sa mahinang boses. Dinala ka ng asawa mo dito, Miss Amara. Sagot ng nurse. Inalagaan ka namin. Nag-collapse ka raw sa sobrang stress. Wala siyang ibang nagawa kung hindi ang matahimik. Nang makarinig siya ng ingay mula sa labas ay hindi na siya nagdalawang isip na lumabas kahit na nanghihina. Doon nakita niya si Serena at si Cedric na tulad ng nakagawian ay naroon na naman para manggulo. Halos manghina rin sa Amara sa kinatatayuan niya nang makita niya rin doon ang ilang socialites na dati niya rin naging kaibigan noon. Nakakatawa ka talaga, Amara. Sigaw na isang mayamang socialite na dumating para makita at mainsulto lang si Amara. Iniwan ka nga ng fiancé mo. Kaya napilitan ka magpakasal sa pulube. Grabe, from mansion to squatters. Ang pangit ng downgrade mo, girl, ah. Tumawa ang grupo nila at may nag-flick pa ng buhok. Girl, kung hindi ka magaling pumili ng lalaki, huwag ka nang lumabas ng bahay. Nakakahiya ka naman. Ngumisi si Serena dahil ito yung gusto niya. Ang mapahiya si Amara sa lahat ng mga naging kaibigan niya. Wala siyang title. Wala siyang pera. Kahit anong bihis mo, you'll always be the girl who married a beggar. Natigil ang lahat ng sandaling may dumaan na 5 malalaking itim na limousines. Hindi kalaunan ay bumaba ang hindi bababa sa 10 Royal Guards na ikinagulat ng mga naroroon. Mas lalo lang din natahimik si Amara, lalo na nang bumaba ang isang Royal Guards para lumapit sa kanya dala ang isang kumikislap na velvet box. Ilagay ang royal diamond necklace sa leeg ng prinsesa. Sad nito. Nang makita nilang kwentas, agad silang natahimik. Nakatayo ang lahat ng kapitbahay at nakatulala sila sa sobrang gulat. Pagkatapos silang pagmasdan ni Amara, ay bumaba ang isang matikas at eleganteng matandang babae. Nakasuot siya ng formal suit at ang mga mata niya ay matalim at animong hindi man lang makitaan ng kaba. Where is Prince Elias? Tanong niya na malakas ang boses at may foreign accent na hindi maikakaila. Napatigil ang lahat ng tao sa barangay habang si Amara naman ay napatulala na lang. Prince? Bulong ng tindera ng gulay. Si Elias yung asawa ni Amara? Lumabas si Elias mula sa loob ng barangay hall. Sinusuportahan niya ang mga Royal Guards. Hindi na siya nakasuot ng dirty jacket. Malinis na barong Tagalog na ngayon ang suot niya. Suot niya ang Royal Signet Ring sa daliri niya. At ang tindig niya ay may respeto at kapangyarihan. Mother, bulong niya na nag-aalangan. Lumuha si Amara. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa bigat ng pagtatago. Prince Elias? Para siyang sinaksak. Totoo pala talaga ang sinabi niya nung gabing iyon. Tiningnan ng mahal na reyna si Amara ng malamig pero kuryoso. Tiningnan niya si Amara mula ulo hanggang paa. Ito pala yung babaeng pinili ng anak ko, kesa sa trono. So, this is the girl? Tanong ng Queen Mother sa kanyang aide. Yes, Your Majesty. Legally married. Bulong ng aide. Sinubukan ng Queen Mother na kunan sa Elias. You have duties, Elias. You cannot remain in this place. Sabi niya na puno ng disappointment. Kailangan mo akong samahan. May council meeting ka. Pero si Elias sumawak sa kamay ni Amara. Hindi niya hinayaan na magkalayo sila. I will not leave her, Mother. Matigas na saad ni Elias. She is my wife, and I will not choose the throne over my queen.
Natahimik ang lahat. Ang mga tao ay nakatingin lang. Ang mga cellphone naman nila ay naka-record sa kaganapan na hindi nila inaasahan. Tumingin ang Queen Mother kay Elias at nakita niyang pagmamahal at determinasyon sa mata ng anak niya. Alam niya na hindi siya pwedeng mag-umpisa ng public scandal dito. Kailangan niyang maging matalino. Pagkatapos, tumingin siya kay Amara. Pinag-aralan niya si Amara ng tahimik. Nakita niyang dangal ni Amara. Kahit na nakasuot ito ng simpleng damit. Nakita niya ang lakas na hindi nagmula sa pera. Lumapit ang Queen Mother kay Amara at sa kwintas na ngayon ay nakasuot na sa asawa ng anak niya. In our tradition, Amara, saad ng Queen Mother. Hindi nagalit, pero seryoso. The woman the prince marries must be honored. Hinawakan niya yung kwintas na nasa leeg ni Amara na ikinatigil naman ito. You have married my son when he was disguised as a beggar, sabi ng Queen Mother. But today, I acknowledge you as a princess. Sa di kalayuan, nakita nila Cedric, Serena at mga dating kaibigan ni Amara yung necklace. Nakita nila yung mga limousine at yung mga royal guards na natitiyak na lang hindi mga taga dito. Nang makita ni Serena ang royal diamond necklace sa leeg ni Amara, unti-unti siyang napanganga at halos manigas. Si Cedric naman ay hindi makapagsalita sa mga nakikita. Cedric? She's going to be a princess. And we're nothing. Ang necklace na yan. Wala tayong pera, Cedric. Masisira tayo. Saad ni Serena. Hindi yan totoo. Bulong naman ni Cedric na hindi pa rin makapaniwala. Lumingon si Amara at bumaling siya ng tingin kina Serena at Cedric. Awa na ang nararamdaman niya para sa dalawa. Dahil natitiyak niya ang unti-unti nang napapahiya ang dalawa. Niyakap ni Elias si Amara at tiningnan niya ang crowd. She is my wife. She is the princess of the kingdom of Eldoria. Any more insult against her is an insult against the crown. Matigas yung saad sa mga naroroon. Ang mga taong kanina lang ay pinagtatawanan ni Amara ay bigla nang napayuko. Takot ang makikita sa mga mukha nila noong mga oras na yon. Hindi rin nagtagal, sumabog din ang balita sa buong bansa. Ang socialites at ang ex-fiancé at minsan ay napahiyang napahiya sa inasal nila. Hindi kalaunan ay napatingin si Amara sa mahal na reyna. Your Majesty, thank you po. Mahina niyang sambit. You have earned it, child. Sagot ng Queen Mother. Welcome to the family. Ang paglipat ni Amara mula sa barong-barong sa Riles patungo sa Royal Palace ay parang panaginip na hindi niya inakalang magiging totoo. Sa halip na lumang kariton ni Elias, sumakay sila sa royal helicopter na kinuha sila mula sa barangay hall. Nakaupo si Amara sa helicopter, suot ang royal diamond necklace sa leeg habang hawak ang kamay ni Elias. Sa ilalim, nakikita niya ang bahay ng tita niya. Ang kanina ay hinuhusgahan siya. Ngayon, siya naman ay naglalakbay sa kalangitan. Para ako nananaginip. Bulong ni Amara kay Elias. Hindi to panaginip, Amara. Sagot ni Elias bago hinalikan ang likod ng kamay niya. Ito na yung buhay na meron ka ngayon. Pagdating nila sa Eldoria, sinalubong sila ng Royal Band at Military Honor Guard. Ang palace ay hindi lang malaki. Mas malaki ito sa inaakala niya nung una. Ang sahig ay gawa sa marble. May malalaking chandeliers na parang mga waterfall ng kristal. May mga painting rin na may ginto. Halika na, Amara. Yaya ni Elias sa kanya. Ipapakalala na kita sa lahat. Hindi kalaunan ay nagsimula na rin yung matinding pagsanay para kay Amara. Kailangan niya maging handa para sa buhay ng isang royal. Unang-una, binigyan siya ng etiquette lessons ng mahal na reyna. Isang matandang duchess ang nagturo sa kanya, si Duchess Genevieve na sikat sa pagiging istrikto. A princess must walk like she floats, Princess Amara. Saan ni Duchess Genevieve habang may straight posture. Po, hindi ka dapat naglalakad na parang nagmamadali ka. Kailangan, mahinahon ka lang na parang hangin. Subukan mo ulit. Naglakad ulit si Amara pero natapilok siya dahil sa kaba. Tumingin si Duchess Genevieve kay Amara na animong disappointed.
Yung posture mo, para kang nagtitinda ng fishball sa kanto. Again, Princess Amara, ituwid mo. Amara po ang pangalan ko. Duchess. Matapang na saad ni Amara. Princess Amara na ngayon. Saad ng Duchess na ikinatikom ng bibig ni Amara. Asawa ka na ng prinsipe. Hindi kalaunan ay tinuloy na ni Amara yung mga lessons niya. Minsan ay nadadapa pa si Amara. Madalas naman ay palagi siyang mali. May mga noble ladies naman na nakikita siya at tumatawa ng pabulong. Kailan pa nagpapasok ang palas ng mga street vendor? Chismis ng isang lady. Mukha siyang napulot lang sa kanto. Saan ba nakilala ni Prince Elias yan? Sagot ng isa. Narinig iyon ng lahat ni Amara. Hindi kalaunan ay pumunta siya sa kwarto niya at doon tahimik na umiyak. Hinubad niya ang diamond necklace mula sa leeg at doon siya umiyak. Pero habang umiiyak siya, pumasok naman si Elias at animong nag-aalala sa kanya. Anong nangyari, Amara? Ang sabi na bigla ka nalang umalis, may problema ba? Tanong na Elias habang may dalang tsaa at towel. Elias, hindi ko na kaya. Saad ni Amara habang nakatungo at pinipigilang tumulo ang luha niya. Nakakahiya ako, tingnan mo sila. Malayo-malayo sila sa akin. Hindi ako bagay dito, Elias. Mahigpit na hinawakan ni Elias ang kamay niya at dahan-dahan itong hinalikan. Huwag na huwag mong sasabihin yan, Amara. Huwag mong isipin yan. Iba ka lang. At yon ang gusto ko. Pero kailangan kong magbago. Kailangan kong maging worthy para sa'yo. Bulong ni Amara na puno ng insecurities. You don't have to change, Amara. Mariing bulong pa ni Elias pabalik. Gusto kong maging worthy ka para sa sarili mo. Hindi para sa akin. Pero hindi mo kailangang maging ibang tao. Hindi mo kailangang magbago. Pero yung etiquette ko, hindi mo kailangang maging perpekto. Sagot niya habang hinihimas ang likod niya. Kailangan mo lang maging matatag. Lumipas ang ilang linggo na sunod-sunod ang naging lessons ni Amara. Para siyang nasa military training na kailangan niyang maging perpekto tsaka karapat-dapat para kay Elias. Kailangan niyang matuto ng German at French dahil sa mga mahalagang koneksyon ng Eldoria. Paulit-ulit siyang nagkakamali at kitang-kita na yung frustration sa mukha niya. Kailangan niya ring malaman kung paano makipag-usap sa mga head of state na naging mahirap para sa kanya. Malalim na ang gabi pero gising pa siya dahil sa pag-aaral sa library. Napansin niya yung ilang lumang dokumento sa lamesa. Old documents. The last will and testament of King Thaddeus. Bulong niya sa sarili habang binabasa yung old documents na nakita niya. Kinabahan siya habang binabasa ang nilalaman. Kung hindi magpapakasal si Prince Elias sa loob ng 1 taon, sa isang babaeng hindi galing sa royal bloodline, ang lahat ng mana, kasama ang trono ay mapupunta sa second cousin niyang si Baron Klaus. Basa ni Amara bago siya natigilan. Elias? Bulong niya sa sarili na animong maging kamay niya ay nanlalamig sa nakita. Ginawa lang ba niya to para sa trono? Amara, ano ginagawa mo? Mabilis na tanong ni Elias nang pumasok ito sa library at nakita siya nitong binabasa ang last will. Ito, sabi ni Amara habang hawak ang will. Nagpakasal ka lang ba sa akin hindi dahil mahal mo ako? Nagpakasal ka lang ba dahil lang sa trono? Amara, pakinggan mo ako. Sabi ni Elias kasabay ng paghawak sa magkabilang balikat niya. Oo, kailangan ko ng asawa para hindi mapunta kay Baron Klaus ang trono. Pero hindi kita pinakasalan dahil lang doon. Huminga siya ng malalim at tinitigan si Amara sa mata. Nang makita kitang naghihirap, Amara, nakita ko na ikaw yung sagot sa lahat ng problema ko. Pinili kita dahil hindi mo ako nilapitan dahil sa pera ko. Pinili kita dahil mas pinili mo ako kaysa kay Cedric at sa mana mo. Pinili kita dahil mahal kita. Dahan-dahang hinawakan ni Elias ang pisngi ni Amara. Hindi ko man sinabi sa'yo agad yung tungkol sa will. Pero hindi kita minahal dahil lang sa will. Mahal kita dahil ikaw yung matapang na babae na nakilala ko noon. Hanggang ngayon. Tuluyan ang bumuhos ang luha sa mata ni Amara. Walang duda,
na yung pagmamahal ni Elias sa kanya ay totoo. Sasamahan kita, Elias. I will fight for you. Saad ni Mara at niyakap niya ito. Hinuwakan naman ni Elias yung baba niya at marahan siya nitong hinalikan. You already are. Bulong niya sa pagitan ng halik. Kailangan lang natin maging handa para sa media. Sa labas ng pinto ay nakatanaw ang Queen Mother. Wala nang galit sa mga mata niya. Puro na lang ito pride para sa dalawa. Naging international scandal ang balita tungkol sa pagpapakasal ni Prince Elias sa isang Filipina ex-heiress na nakatira sa slums para makontrol ang damage. Nagdesisyon ng Queen Mother na magdaos ng isang malaking press conference. Nanginginig si Amara habang naghahanda. Ang isip niya ay puno ng mga lessons ni Duchess Genevieve tungkol sa posture, accent at sa diplomacy. Kaya mo yan, Amara. Bulong ni Elias habang inaayos ang royal diamond necklace sa lieg niya. Huwag kang matatakot. Wala kang dapat na itago. Pero Elias, paano kung magtanong sila tungkol sa atin? Sa kasal natin sa barangay hall? Sa mga turon at kwek-kwek? Tanong ni Amara na kinakabahan. Sabihin mo lang yung totoo, Amara. Yung totoo ang magpapalaya sa atin. Saad nito bago siya niyakap ni Elias ng mahigpit. Nandito lang ako sa tabi mo. Hindi kita iiwan. Hindi kalaunan ay pumasok sila sa loob ng press conference room. Libo-libong flash ng kamera ang sumalubong sa kanila. Ang mga journalists mula sa iba't ibang bansa ay nagkakagulo para lang makakuha ng litrato nilang dalawa. Umupo sila sa table na naroon. Si Queen Mother Isolde ang nagbigay ng pambungad na salita. Ladies and gentlemen of the press, saad ng Mother Queen na matatag ang boses, ang aking anak na si Prince Elias ay nagpakasal sa isang babaeng hindi galing sa royal bloodline. Alam namin ang controversy na ito, pero ang aming palasyo ay naniniwala na ang pag-ibig at dangal ay mas mahalaga kesa sa politics at nobility. Dagdag niya pa bago formal na ipinakilala si Amara sa media. At ito ang aking manugang, si Prince Amara. Nagsimulang bumuhos ang mga tanong, dahilan upang mas lalo pang maramdaman ni Amara ang panginginig niya dahil sa takot. Prince Elias, is it true you married her for the inheritance? Princess Amara, did you marry the prince because you knew he was rich, making you a gold digger? Did you meet him when he was begging for food? How can the kingdom of Eldoria accept a princess from the slums? Tahimik sa Elias. Tumingin siya kay Amara at hinayaan niyang siya ang sumagot. Huminga ng malalim si Amara. Naaalala niya ang training niya pero pinili niyang maging totoo. Ladies and gentlemen, panimula ni Amara na malinaw ang boses at may dangal. Hindi ko po pinakasalan sa Elias dahil sa pera. Sa katunayan po, siya po yung pulubi noon at ako po yung heiress na tinalikuran ng lahat ng pera ko para sa kanya. Aniya dahilan upang magbulungan ng lahat ng nandoon. Kami po ay kinasal sa barangay na may flores de papel at plastic chairs. At mas totoo po ang kasalang iyon kesa sa engrandeng party ko noon or engagement party ko noon na puno ng kasinungalingan. Bumaling siya sa isang reporter na tumawag pa ng gold digger sa kanya. Gold digger? No, sir. I am the one who gave him my last piece of bread. Tumahimik ang buong press conference at nagulat ang mga journalist sa tapang niya. Pinili ko po yung dangal kaysa sa pera. Pinili ko po yung puso ko kaysa sa kasinungalingan ng mga taong nakapaligid sa akin. At kung ang royalty ay hindi lang tungkol sa dugo, kundi tungkol sa puso, handa po ako maging princess ng Eldoria. Nagtinginan ng mga journalists, kahit ang Queen Mother ay napangiti. Bago matapos ang lahat ay biglang tumayo ang isang lalaking naka-formal suit. May mga galit sa mata. Siya, si Baron Klaus, ang second cousin ni Elias, ang taong magmamana ng throne kung hindi ikakasal si Elias. This is an insult to the crown, Your Majesty, sigaw ni Baron Klaus. She is not worthy. She is a street girl who has no etiquette, no diplomacy. She is dragging down the reputation of our kingdom. Prince Elias,
You must divorce her. Baron Klaus, you are out of order. Sabi naman ni Queen Mother na matigas ang tono. Pero sa Elias, tumayo habang hawak ang kamay ni Amara. Baron Klaus, sabi ni Elias na malakas ang boses. Ang dangal ng Eldoria ay hindi nasusukat sa etiquette at social status. Ito ay nasusukat sa katotohanan at sa tapang ng puso. Muli siyang bumaling sa lahat at muling nagsalita. Matapang ang asawa kong si Amara. Ipinaglaban niya ang sarili niya sa mga manloloko at mga sakim, tulad mo. Tinignan ni Elias si Baron Klaus na may pagbabanta. Hindi siya makikipag-divorce sa akin. At mas lalong hindi siya aalis sa palasyo dahil lang sa gusto mo. Asawa ko siya at may karapatan siya dito. Lalong nagulat ang lahat ng mga nanoroon sa narinig. Pagkatapos ng press conference, naging trending ang statement ni Amara. Nagsimula nang magbago ang tingin ng mga tao sa kanya. Ang mga tao, imbes na batikusin si Amara, nagsimula na silang humanga sa kanya. Elias, thank you. Saad ni Amara. Hindi ko inakala na ganito pala kalakas yung katotohanan. Kailangan mo na ngayong panindigan lahat ng sinabi mo, Amara. Sagot ni Elias sa kanya. Si Baron Klaus, hindi yan titigil. Gagawin niya ang lahat para lang makuha yung trono. Kaya mag-iingat ka pa rin. Sa labas ng palace, si Serena at Cedric ay nanonood ng TV. Wala na silang pera. Bangkarote na sila. Tinalikuran sila ng tito at tita ni Amara dahil wala nang magandang makakuha sa kanila. Cedric, ano nang gagawin natin? Umiiyak na tanong ni Serena. Naging prinsesa na siya. Samantalang tayo wala nang makain dito. Hindi kami papayag. Sigaw ni Cedric. Aatakihan natin siya. Meron akong video ng first meeting nila. Kailangan nating sirain yung image nila. Sa kabila ng matagumpay na press conference, alam na Amara at Elias na hindi pa tapos ang laban. Ang katotohanan ni Amara ang nagligtas sa kanya, pero ang lihim ni Elias ay nagpapanatili sa lahat. Gabi na iyon at tahimik silang naghahapunan sa kanilang private chamber. Ang suite nila ay malaki, may gilded walls at antique furniture, pero mas pinili ni Amara ang simpleng setting para sa kanila. Elias, sa tingin mo ba, titigil na ba si Baron Klaus? Tanong ni Amara habang pinipirmahan ng isang document tungkol sa isang charity foundation na sinisimulan niya. Hindi, Amara. Sagot ni Elias sa seryosong mukha. Ang mga taong katulad niya, hindi titigil hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nila. Pero mas delikado sina Cedric at Serena. Bakit? Nawala na lahat sa kanila. Wala na silang pera. Wala na silang social standing. Paliwanag na Elias. Ang mga taong wala nang mawawala, sila yung pinakadelikado. Gagawin nila lahat para sirain tayo. Lalo na ikaw. Dahil ikaw ang naging dahilan ng pagbagsak nila. Napakunot ang noo ni Amara sa narinig. Ano bang meron sila na pwedeng ipinahira sa atin? Maling impresyon ang kasal natin? Sagot na Elias. At yung history mo sa kanila. Nakatanggap ako ng intel mula sa Palace Security. May plano silang mag-leak ng video. Ha? Anong video? Video ng una nating pagkikita. Bulong ni Elias. Yung kuha ng paparazzi at ng tauhan ni Baron Klaus. Gusto nilang ipakita na nagpapanggap lang ako na pulube at plenano ang lahat para makuha ang mana mo. At ngayon, yung trono. Pero hindi naman yun video ng kasinungalingan, Elias. Get ni Amara. Totoo yung pag-iyak ko nun, ha? At totoo yung pagtulong mo sa akin. Alam ko, Amara. Pero sa media, ang context ang mas mahalaga. Sabi ni Elias. Gagamitin nila yung footage na naka-dirty jacket ako habang ikaw nakasuot ng expensive gown. Sisisihin nila ako. At yung pagtatago ko ng identity ko ang magiging proof na scammer ako. Hindi nakapagsalita si Amara sa narinig. Hindi ka dapat madamay sa politics ng palace, Amara. Dagdag ni Elias. Wala naman akong alam sa mga ganyan, Elias. Sabi ni Amara. Pero mahal kita. At hindi ko hahayaan na masira ka dahil sa akin. Puno ng kasinungalingan ang buhay ko noon. Pero ngayon, gusto nang maayos ang lahat.
Niyakap na Elias si Amara. Dahilan upang walang ibang nagawa si Amara kung hindi ang mapayakap din sa kanya. Hindi kita iiwan, Amara. Pangako yan. Dahil sa banta, lalong pinag-igting ni Elias ang lihim na proteksyon kay Amara. Sa paningin ng lahat, si Duchess Genevieve ang etiquette coach ni Amara. Pero sa likod ng kortina, si Elias ang personal security at strategist ni Amara. Kapag may ball o state dinner, si Elias ang pumipili ng lugar na mauupuan ni Amara, malayo sa mga lason o mga chismosa na pwedeng sumira sa kanya. Kapag may etiquette lesson si Amara, ang mga royal guards ay nakatago lang sa paligid at nagbabantay sa bawat galaw ng mga servants at duchess na may access kay Amara. Isang araw, habang nag-exercise si Amara sa garden, may lumapit na servant at inalok siya ng tsaa na may kakaibang amoy. "Princess Amara, please try this tea. It's good for your nerves," sabi ng servant. Kinuha ni Amara ang tsaa, pero naalala niya ang warning ni Elias na huwag tatanggapin ng anumang pagkain o inumin na hindi galing sa royal kitchen. Salamat," saad ni Amara. "Pero katatapos ko lang uminom. Pakidala na lang ako ng tubig." Umalis yung servant na nag-alok ng tsaa kay Amara. Nang makalayo yung servant ay saka lang tumawag si Amara kay Elias. "Elias, may nag-alok ng tsaa, nakakaiba yung amoy." Bulong ni Amara habang nakatitig sa servant na naglalakad kasama ang tsaa na inalok nito sa kanya. "I saw it, Amara." Malamig ang boses ni Elias sa earpiece ni Amara. "Babalik na ako dyan. Huwag kang aalis sa garden." Nang makabalik sa Elias ay agad niyang tinawag ang head of security. "I want the servant who offered the tea to my wife investigated immediately." Matigas ang utos sa Elias. Nang gabi rin yun, nalaman nilang bribe pala ang servant ni Baron Klaus para lagyan ng mild poison ang tsaa na ibibigay sana kay Amara. Hindi naman ito nakamamatay, pero makakasira ito sa focus at speech ni Amara sa diplomatic meeting na darating. "Sabi ko na sa iyo, hindi titigal si Baron Klaus." Saad na Elias. "Kailangan nating maging handa." Niyakap ni Amara si Elias dahilan upang sagutin naman ni Elias ang yakap kasabay ng pagbuntong hininga. "Salamat, Elias. Kung wala ka, baka wala na rin ako dito ngayon." "Hindi mo kailangang magpasalamat, Amara. Trabaho kong alagaan ka." Saad na Elias. Sa kabilang banda, si Cedric at si Rina naman ay walang ibang nagawa kung hindi ang maganda ng pagpapakalat ng video nila Elias at Amara. Wala na silang pera, pero may mga social media accounts pa sila. "Dito tayo magsisimula, Cedric. Siraan natin yung image niya. Ipakita natin na masyadong mahirap yung asawa niya." Saad ni si Rina. "Gagawin natin siyang katawa-tawa si Rina. Yung scandal na yan, ang huling barahan natin." Saad naman ni Cedric bago nila sinimulang i-edit ang video para mas magmukhang dramatic at scandalous. Hindi kalaunan ay dumating ang araw na kinatatakutan ni Elias at Amara. Isang umaga, habang nag-aalmusal si Amara kasama si Queen Mother Isolde, sumabog ang balita sa social media. Ang tita Sofia ni Amara nagpadala ng screenshot sa aide ni Queen Mother. Agad na tiningnan ng aide ang video, at ang video ay tungkol sa footage ng una nilang pagkikita. Makikita sa video na si Amara ay basang-basa, nakasuot ng expensive silk gown, umiiyak at mag-isa. Makikita rin sa Elias na marumi, nakasuot ng dirty jacket, payat at nag-aalok ng tinapay kay Amara. Ang caption ng post sa Serena ay puno ng paninira tungkol sa dalawa. Nang makita iyon ay agad ding pinatawag ng Queen Mother sa Elias. Dumating si Elias sa kalmado pero may galit sa mata. "Elias, ano gagawin natin dito?" Tanong ni Amara habang pinipigilan ng luha. "Gagawin nilang laughingstock ang palace. Sisirain nila yung image mo." "Wala tayong gagawin, Amara." Matigas sa saad ni Elias. "Hayaan mo silang mag-ingay. Hindi tayo aatras." "Pero Elias," sigaw ni Amara. Tumingin naman si Elias kay Amara at hinawakan ang kamay niya. Doon ay tila ba na pagtanto ni Amara na marahil nga ay may plano si Elias bago pa man kumalat yung video na iyon. Kaya naman wala na siyang ibang nagawa kung hindi ang mapabuntong hininga na lang ng mga oras na yon. Hindi kalaunan ay agad na nag-set up si Elias ng live broadcast sa Royal Palace. Hindi press conference,
kundi isang simpleng live talk sa kanilang palace garden. Umupo si Elias at Amara sa garden bench bago sinimula ni Elias yung live broadcast. Good morning to the Kingdom of Eldoria and to the world. Simula ni Elias sa kalmadong boses. Marahil ay nakita ninyo yung video na kumakalat sa social media. Ito yung video kung saan isa akong pulube at ang asawa kong si Amara ay hindi naghihirap. Aniya bago bumuntong hininga. Marami nagsasabi na scam ang kasal namin. Pero ang totoo lahat na yan. Tumingin si Elias kay Amara. Maraming critics ang nagsasabi na nakakahiya yung video na to para sa royal family. Patuloy ni Elias. Pero ito yung pinakamalaking honor na maibibigay ko sa trono ng pamilya ko. Ang mga taong nag-leak ng video na to, gusto nilang sirain kami. Pero yung ginawa na lang to ang nagbigay sa amin ng platform para maging totoo. Matapos ang live broadcast na nagbigay linaw sa relasyon ni na Prince Elias at Princess Amara, nagbago ang image ng Eldoria royal family. Ang scandal ay naging inspirasyon at ang courage at authenticity ni Amara ang umani ng respeto sa buong mundo. Gayunpaman, ang video leak at ang attempted poisoning ay nagbigay babala kay Elias. Kailangan niyang linisin ang palasyo at alisin ang lahat ng threats na konektado kay Baron Klaus. Hindi kalaunan na inalis niya ang lahat ng konektado kay Baron at ipinatanggal sa pwesto yung pinsan niya, dahilan upang magbanta pa ito. Alam na Elias sa sarili niya na sa oras na mawalan ng kapangyarihan si Baron sa palas ay wala na siyang magagawa, kaya naman hindi na siya nag-alala pa sa mga banta nito. Kasunod ng political cleansing sa palasyo, nagbigay si Elias ng order sa kanyang security team na imbestigahan sina Cedric at Serena na nag-leak ng video. Sa Pilipinas, sina Cedric at Serena naman ay nasa pinakamababang punto na ng buhay nila. Wala na silang title, wala na silang mana. At ang social media ay puno na ng pang-aasar at pagkamunghe sa kanila matapos lumabas ang tungkol kina Amara at Elias. Maging ang tito at tita ni Amara ay tuluyan na silang tinalikuran kaya naman wala na silang magawa ng mga oras na yon kundi ang magsisi. Cedric, gutom na ako. Hindi ako sanay sa ganito. Sana hindi na lang natin inatake si Amara. Sigaw ni Serena na umiiyak. Hindi ko alam, Serena. Akala ko mananalo tayo. Akala ko masisira siya. Sagot ni Cedric na puno naman ng frustration. Biglang may dumating na mga lalaki naka-black suit sa inuupahan nilang kwarto. Base sa mga postura nito, alam na nila kung sino yung pwedeng magpadala sa kanila. Cedric Salazar and Serena Flores, saad ng Chief Security. Kayo po ay wanted sa International Court dahil sa blackmail, slander laban sa royal family at sabotage ng place. Hindi kami may kasalanan. Si Amara nag-umpisa ng lahat ng yan. Sigaw ni Serena. Ang evidence ay nasa amin na Miss Flores, saad ng Chief. Ang social media post niyo at yung pag-leak ng video ang solid evidence sa ginawa niyo. You will all face the law. Wala na silang nagawa nang sandaling pusasan sila ng mga guard at agad nang dinala sa kulungan. Pagkatapos ng ilang taon, ang Eldoria ay naging mas bukas sa mundo dahil kay Princess Amara. Ang charity foundation niya para sa mga batang lansangan at mahihirap sa Pilipinas ay naging international success. Sila ay nagkaroon ng baby girl na pinangalanan na lang Isolde Amara. Nasa garden sila noon habang kasama nilang naglalaro ang anak nila nang sandaling magsalita sa Elias. Alam mo Amara, saad ni Elias habang pinagmamasa ng anak nila, ang pinakamahalagang aral sa buhay ko ay yung nakilala kita. Kung hindi dahil sa'yo at sa pagtulong mo sa akin noon, hindi ko matatanggap lahat ng to. Hindi kita tinulungan, mahal ko. Sagot ni Amara bago ngumiti. Minahal kita. Wala namang ibang nagawa si Elias kung hindi ang mangiti bago siya nagdesisyong iyakapin si Amara at ang anak nila. Ang dating pulube at ang dating tinanggalan ng mana noon, prinsipe at prinsesa na ng Eldoria, ngayon. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.